Nako, eto na yung development po dyan sa galaw ng prosecutors. Dyan sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Kasi lumalabas ngayon, meron palang 8 hanggang 9, more or less, na mga personalidad dito sa Pilipinas, ang hinihiling po ng mga prosecutors na isyuhan ng warrant of arrest yung mga pinaniniwala ang co-accused doon sa kasong crime against humanity ni Duterte. So hindi lang talaga si Duterte, hindi lang si Senador Bato de la Rosa, meron pang iba. Kaya kung makakatotoo yung 8 hanggang 9 na mga warrant of arrest na nire-request ng prosecution para nga sa pag-aresto ng mga posibleng meron pang kinalaman dito po sa human rights violation na mga kaso dyan po sa ICC na ipinail ng mga Pilipinong complainant naging biktima. Okay? Ayan po ang update dyan. Sino-sino kaya yan? Ayaw kong pangalanan ng iba. Abangan lang natin. Pwede po ngayong mangyari na yung mga pag-aresto kung nandito na yung warrant or kung papunta na dito, dala ng ICC dahil yan po ang paninindigan ng Philippine government. Ipatupad ang warrant of arrest anytime na ito ay mapasa kamay ng Philippine authorities. Ayan po yun. Okay. Sunod na pag-usapan natin, murder, torture, and rape. Ako, yun pala talaga. Kasama talaga ang rape. Ano ha? Crime against humanity laban kay Duterte at kanyang kasamahan. So, nung araw nababalita natin yung rape, pero mukhang kasama talaga, na-establish pa. Murder, torture, rape, abay talagang paglabag sa karapatang pantao yan. Yan po ang paninindigan ng grupo ni na Attorney Conte, isa ho sa mga prosecutor, taga-usig sa side ng mga Pilipinong biktima nitong kasong ito, nitong nakaraang gobyerno. At naniniwala silang malakas itong kasong ito. At yun yung isa o dalawa ang mapatunayan dito ay talagang kalaboso ang lahat ng akusado. Kasi napakabibigat po. Murder, torture, rape, iyan po ay talagang paglabag sa karapatang pantao. Kaya isa o dalawa o makadalawa na mapatunayan yung torture at murder, pag napatunayan yan, ayan na po, kalaboso talaga. Kaya yung pangarap ng iba at hinihiling na makalaya ay mukhang malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Kasi ang paninindigan ng prosecution at prosecutor na naghahawak ng kaso, talagang panindigan po itong mga complainant na ito. Okay? At mga kasong ito. At yung pong mga ebidensya, okay? Yung palitan ng ebidensya o pagpapalakas ng ebidensya ay welcome po ito sa ICC. Kung yung mga gunita, naging topic ko na rin kamakailan lang na ino-open ng ICC online para tumanggap sila ng iba't ibang mga sinumpaang salaysay or pangalan ng mga alleged victim or mga biktima. In other words, ino-open ng ICC ang kanilang opisina para sa iba pang complainant, sa iba pang mga naging biktima. So hindi lang po talaga 1,000 padami ng padami. Di ba? Sabi nga nila 20 hanggang 30,000 daw po yung alleged victim ng paglabag sa karapatan pantao, murder, torture, na pinag-usapan. Mayroon pang rape. Hindi ko alam kung ano yung kasong rape. Pero ipinangangalandakan niya ni Attorney Conte na mayroong kasong rape pa na kasama dun sa kanyang reklamo. Ang lupit. Matindi talaga. So alam niya ni Trillanes, kasi si Trillanes at Magdalo Group ang isa sa mga complainant at nag-file ng kaso against Duterte noong pang 2017. Okay? Kaya dahil dun sa pag-open at wine-welcome ng ICC ang iba pang mga complainant, abay lalo pong dumadami. Kaya ngayon ang kampo po ng mga prosecutor, umaasa silang kanilang mapapatunayan sa gagawing trial na magsisimula September 23, ngayong 2025. Ilang buwan pa? 5 buwan pa o 6 na buwan pa. Matagal-tagal. At naniniwala din po ang kampo ni Conte na kanilang mapapatunayan ito ang matibay na mga kaso laban kay Duterte para ituloy-tuloy
ang mga paglilitis. So ito yung update sa side po ng mga complainant or naging biktima na nag-file ng kasong mga Pilipino sa ICC. Sa side naman po ng Defense Council, ay tingnan natin kung ano kailang gagawin. Kasi ganoon naman talaga, maunang magsalita at maglabas ng dokumento, testigo, ebidensya ang nag-aakusa. Yun naman talaga ang proseso. Hindi naman katulad dito sa atin na yung mga Duterte supporters, DDS, kung ano-ano mga idinidemand, at tumihingi sila ng ebidensya kay Pangulong Marcos para nila kasuhan, para sa nila patunayan ng kailang sinasabi. Di ba? Katulad ng bangag-bangag issue, wala naman silang ebidensya. Ang hamon kay Pangulong Marcos ay may mag-drug test. Ay, ba't naman kayo bibigyan ng ebidensya? Kayo nag-akusa, kayo magpatunay. So, ganito yung nangyayari sa ICC. Yun pong mga complainant ang prosigido, ipakita ang ebidensya at testimonya ng mga biktima. Then bahala na yung Defense Council kung paano i-counter. Yan kasi ang proseso. Mauna yung nag-aakusa kung ano ang kanyang pagpapatunay. At yung nag-aakusa, yun ang maglalabas ng dokumento. Ganun po ang proseso. Hindi lang yan sa international court. Kahit sa local court, dito sa atin. Talagang ang maghaharap ng ebidensya ay ang complainant. At bahala na ang Defense Council kung paano i-counter. Hindi katulad itong mga ginagawang propaganda nitong mga Duterte supporters. Kaliwat kanan ng akusasyon, corrupt daw itong gobyerno ito. Marami raw kalokohan ng gobyerno ito. Marami raw paglabag sa batas. Puro verbal naman. Wala naman silang dokumento. Ang sabi nga ng Pangulo, rule of law. O di, ibig sabihin, ipatupad yung batas. Kung meron kayong ebidensya, dalhin nyo sa korte. Kasuhan nyo yung mga cabinet secretary. Kasuhan nyo yung mga taga-gobyerno. Ilang beses ko na sinabi yan. Yan ang proseso. Ang social media, traditional media, hindi yan korte. Kaya kahit na araw-araw kayong mag-expose ng inyong mga bangungot dyan at paniniwala, baliwala yan. Tapos magagalit yung inyong mga taga-suporta dahil meron kayong expose, baliwala. Ay kasi wala kayong ebidensya. Na pinaniniwalaan naman na inyong mga taga-suporta na pag sinabi ninyo, akala nyo totoo na yun. Aba, ang pagpapatunay, napakahalaga. Nasanay kayo sa shortcut, tokhang. Ngayon, may proseso under the rule of law. Pagpapatupad ng batas. Kaya ang hamon ko sa lahat na nagbibintang kay Pangulong Marcos, kasuhan nyo ang gobyernong ito. Si Pangulong Marcos, hindi nyo pwedeng kasuhan kasi mayroong immunity. O di mag-file kayo ng impeachment. Kung sa tingin nyo, impeachable. Sa tingin nyo, may dokumento kayo, ay di mag-file kayo. Katulad ni Sara, impeachable official. O di ba? Nag-file lang ng impeachment yung mga may dokumento. Ayan, delitisin na si Sara. Meron pa siyang mga kaso sa korte. Papunta ng korte, nasa DOJ na, NBI. Ganun po ang proseso. Huwag niyong isurkat. Kaya kayo, at hinahamon ko ulit, lahat ng mga Duterte supporters, lahat ng inyong sinasabi, idokumento nyo. Kung wala kayong dokumento, wala yan. Basura yan, garbage yan. Pag na-prepare niyo ang inyong mga dokumento, dalhin nyo sa mga investigation body. Dalhin nyo sa DOJ, dalhin nyo sa ombudsman, para makasuhan yung sinasabi nyo may mga pang-aabuso. Diba katulad na inyong ginawa noon, may pagdududa kayo sa budget 2025, dinila niya sa Korte Suprema, ayun. Diba? Pinag-uusapan sa Korte Suprema, tama yun. Meron kayong pagdududa doon sa pag-transfer ng budget ng PhilHealth, ayun, dinala niya sa Supreme Court, tama yun. Ganun po ang proseso. Kung graft in corruption, dalhin nyo sa Ombudsman, Sandigang Bayan kung kinakailangan. Ganun po. Huwag yung puro salita lang. Okay? Yan ang proseso at doon malalaman natin ang katotohanan. Ganun kasi. Yung kasi inyong mga followers, supporters, pinaniniwala niyo sa inyong bangungot, sa pantaha, paratang, puro salita, wala sa gawa, walang ebidensya. Hindi katulad ng mga prosecutor ngayon, puro ebidensya ang hawak. Kaya pagdating sa paglilitis, handang-handa na sila. Please like and share ng video ito. Subscribe kung hindi pa.